Welcome po ating ininda ulit. Lagi po na nandito diba? Ayan, welcome po ang ito po sana kayo na ni Lord. And bago po tayo pumunta sa pagbibigay ng praise and worship, gusto po sana magpati ang Kristiyano. Pwede po ba? Bawal? Sige na, praise and worship na lang po sana tayo. Highlight to ha. Ayun, sige po. Ayun, sige po. Let's all stand up na po. Makikinig na po tayo sa ating mga sabay. Pwede po ba yung mga bata po, dito po ulit tayo sa side, no? Although wala pong dancer, pero nawa po ay sumayaw kayo. Lord God, ay sawaan si Ate Sai, Lord God. Sige po, no? Tayo mag-business sa ating kaway. So, alam mo yung mga quotation na, love transcends. No? Sabi, meron pa nga din sabi, love conquers all. So, itong kanta na to na, unang kanta natin, ito talaga yung representation kung gaano tayo kamahal ni Lord, no? No? Na, sabi nga dito, gaano man kalayo ang langit, ang pag-ibig mo ay para sa lahat. No? Although, siya ay nasa langit, no? Pinababa niya yung buto ng anak upang iparanas sa atin kung ano ba talaga yung true meaning ng love. No? Sana sa oras nito, magkaroon tayo ng reflection, no? For, sa puso natin, sa isip natin. Ako, i-internalize natin kung ano po ba yung true meaning ng pagmamahal sa atin ng Panginoon.
Pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang Diyos, ang kalakasan, ang kaligayahan. Ikaw ang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng pag-asa, ng aming mga pananampalataya, Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, laging sariwang yung mga pangako, Panginoon, sa araw-araw sa amin, Ama. Lord, maraming salamat at minsan pa, Panginoon. Binigyan niyo kami ng pagkakataon na makipag-reconcile sa inyo, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, i-restore, Panginoon, ang aming relasyon, Panginoon, sa iyo, Ama. Lord, wala kami ibang hinihiling sa mga oras na to, Panginoon, kundi pagpulayin mo, Panginoon, ang aming mga layunin, Panginoon, ang aming isang desire, Panginoon, na marigyan ka ng mataas na papuri, Panginoon, ng mataas na pagsamba, Ama. Pagkat sinabi mo sa iyong salita, Ama, kung kami mga tao hindi marunong sumamba sa iyo, Panginoon, maging ang mga bato kaya mong gawin, Panginoon, na para magpuri, Panginoon, sa iyo, Ama. Lord, tinadalangin ko, Panginoon, ang aming mga puso, Ama. Patuloy mo, Panginoon, i-saturate ko, Panginoon, ng iyong blood, Panginoon. Bigyan mo po kami ng bagong desire, Panginoon, ng mainit na desire, Panginoon, na minsan ba na makita namin at maparamdaman namin, Panginoon, kung paano ka namin inibig, Panginoon, yung unang pag-ibig namin sa inyo, Panginoon. Lord, i-restore po, Panginoon, yung desire namin na magkaroon kami, Panginoon, na mataas na pagsamba sa iyo, Panginoon, na mataas na uri ng pagpupuri, Panginoon, na walang tumatranscend, Panginoon, na magawa ng kaaway, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, at minsan palilinisin mo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga dila, Panginoon, na maging, Panginoon, na maging maayos, Panginoon, sa iyo, Panginoon, Ama. Lord, maraming salamat, Panginoon, at dinako po kami muli, Panginoon, sa lugar na to, Panginoon, kung saan, Panginoon, mapupuri ka namin at masasamba, Panginoon, at makakapag-unload kami, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na kaysa inyo lang namin na masasabi, Panginoon, Ama. Lord, maraming salamat, Panginoon, at hindi ka nagbabago, Panginoon, hindi ka nagkukulang, Panginoon, sa araw-araw sa amin, Panginoon. At minsan pa, Panginoon, dinadalangin ko, Panginoon, ang buong gawain na to, Panginoon, mula sa magpapaawin, Panginoon, bigyan mo po siya ng mga anointing, Panginoon, bigyan mo po, Panginoon, na sa kanya po unang dumami, Panginoon, ng iyong pagpapala, ng iyong blessing, Panginoon, at sa ganun, Panginoon, maramdaman namin, Panginoon, ang aming presensya, Panginoon, sa lugar na to, Panginoon. Gayon din, Panginoon, na magdi-deliver ng iyong salita, Ama. Lord, bigyan mo siya ng anointing, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat kami, Panginoon, na makikinig sa inyo, Panginoon. Handa niyo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, sa pagtanggap na yung salita ito man, Panginoon, na rebuke, Panginoon. O ito'y pagpapalang, Panginoon, sa amin. Dalangin namin na maging ready kami sa aming mga maririnig, Panginoon. At maging strength, Panginoon, namin ito sa buong linggo, Panginoon, na ibibigay niyo po sa amin, Ama. Lord, maggalto po magtalaga ng mga anghel, Panginoon, na makita na sa apat na sulok na sa Panginoon, na magbabantay sa amin, Panginoon, sa lugar na ito, God. Lord, kung paano, Panginoon, baba, Panginoon, ang kaluwalhatian, Panginoon, nung panahon ni Moises, dinadalangin ko, Panginoon, na bumaba ito, Panginoon, sa iglesia na ito, Panginoon. Right now, Panginoon, in the name of Jesus, oh God. Lord, sabi ko, hindi ka magbabago. Hindi ka, Panginoon, Lord, yes, Lord. Ngayon, nakakaingat ang Panginoon. Kaya nagawa ko na, Panginoon, sa buhay na Panginoon, Lord, yes, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na magbigay natin, Panginoon, sa iglesia na ito, Panginoon. Lord, sapagkat sa iyong pangalan,
adoration para sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Yan. Sige, so awitin natin ito na tayo maging masigla, no? Dahil ito ay pagpapuri sa ating Panginoon. Yeah.
makatumbas na awit, na tula, kahit ano man yan. Na makakapagsabi kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Kung gaano siya ka-perfect. Kung gaano siya ka-true sa pagmamahal niya sa atin. Wala siyang katulad.
sabi niyo. Hindi tayo dapat ng mercy, ng grace, ng love niya. Ngunit patuloy niya sinakripisyo ang buhay niya para sa atin. Ngunit at nilaya ko sa akin. Sa
Alam mo, labas na lahat ng mga mantika. Bakit kaya ginigil? Martin! Martin! Uy, grabe! Martin! Kailangan ng dalawang Yes! Ayun na. Good morning po mga kapatid. Good morning. Ayan, ayos ang pinagpalang umaga sa lahat ng anak ng Diyos. Sino dito yung pinagpala ng Panginoon sa magandang umagang ito? At sino dito yung gustong pagpalain ng Lord? Sige nga, palakpakan natin ng ating Panginoon. Amen, amen. So, bago ang lahat, siguro yung mga nasa likuran bago tayo mag-start. Pwede ba ang paki-forward na lang po dito sa unahan? Wala akong nakikita mga nakaupo dyan sa likuran. Walang init-init. Mas mainit doon sa kabila. Hindi nakikinig Hindi nakikinig Amen. So salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nagkatipon-tipon ngayong umaga. Amen. So at naniniwala po ako mga kapatid na yung isang bagay na nakakapagbigay ng ngiti sa labi po ng ating Panginoon ay yung makita niya po yung kanyang mga anak na nagkakatipon-tipon, nagbibigay ng encouragement sa bawat isa. Agree po ba ang bawat isa, mga kapatid? Nagpapalakasan po ba tayo? Amen, amen. So, at ngayon ako ay sobrang excited ngayong umagang ito dahil naniniwala po ako na ang Diyos ay may gagawing malaki sa iglesyang ito. Amen po ba, mga kapatid? May kuusap pa ba ako? Nandiyan pa kayo? Kala ko yung mga yot mabubuhay ngayong araw. Amen. So, ngayon, naniniwala din ako na hindi tayo lalabas sa iglesyang ito na hindi po natin dala-dala ang pagpapala na galing po sa ating Panginoon. Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Amen. So, hindi man ito pagpapalang physical or pagpapalang material, financially, pero yung may nabago sa puso mo. Amen? Yung natanggap natin yung bunga ng Espiritu Santo, meron tayong kapayapaan ng isipan, meron tayong kagalakan ng puso, kagaanan ng buhay. Ito ay sapat ng pagpapala. Amen. Na pwede po nating matanggap sa ating Panginoon. Anyway, the question is, mga kapatid, are you ready to receive God's Word today? Amen. Tayo ay excited ng makinig ng salita ng Diyos. Ano po? So, pero ang pinakatanong dito ay, pinaghandaan mo ba? Nagbigay ka ba ng konting space? Kahit konti lang, kahit konting bakante lang, nasasabihin mo, Lord, etong konting space sa heart ko ay para sa message mo ngayong umagang ito. Ano po? So, ngayon ay let us open our Bible. Yan. Kahit na hindi uso yung Bible dito, may PowerPoint naman po tayo. So, buksan po natin yung Judges chapter 8, verse 4 and 5. Sabi po dito, let us read. Sige, sabay-sabay po tayo mga kapatid. Basahin po natin. 1, 2, 3. And Gideon then crossed the Jordan River. Sabi po ko sabay. Isa pa, 1, 2, 3. Gideon then crossed the Jordan River with his 300 men. And though exhausted, they continued to chase the enemy. When they reached Sukkot, Gideon asked the leaders of the town, "Please give my warriors some food. They are very tired. I am chasing Seba and Salmuna, the kings of Midian." Sa Tagalog po, sabi po dito,
Si Gideon daw po ay nung siya po ay nung dumaan po sila, nung nakatawid sila sa Ilog Jordan, so sila daw po ay pagod na pagod. Ngunit patuloy po nilang hinahabol ang kanilang mga kaaway. No, sabi ni Gideon doon, nung siya ay nakapunta ng sukot, ang sabi niya, pwede nyo bang bigyan ng pagkain ng aking mga warriors? No, dahil kami po ay pagod, dahil sila ay pagod na kakahabol doon sa kanilang kaaway. Ito pong yung Seba si Salmona, ito po yung mga dalawang hari na nakatakas nung nagkaroon po sila ng bigmaan. No, nakatakas po yung kanilang kaaway. Anyway, gagamitin po natin itong mga talatang ito para umpisahan po natin ang ating pag-uusapan. And this message is pinamagatan ko pong overcoming fatigue. Amen? So sabihin mo nga sa katabi mo, overcome your fatigue. Amen? Sige, tayo po ay manalangin. Father God, thank you so much once again for this wonderful day. And this moment sa aming pag-uusapan, Lord, speak to us, give us the revelation of your word. At Panginoon, tulungan niyo po kami na maunawaan, Panginoon, maintindihan ang lahat ng aming pag-uusapan. At ito po, Panginoon, ay maging strength po namin at maging encourage po namin sa aming sarili. Na sa pamagitan, Panginoon, ng mga salita mo, O Diyos, ay hindi po kami mag-backward, Panginoon, hindi po kami tatalikod, Panginoon, sa iyo, kundi kami ay magsusumigasig, Panginoon, na mas lalakad, mas magpapatuloy, Panginoon, sa napakagandang plano nyo sa buhay namin, Lord God. Maraming salamat po, Ama, at sa iyo po namin sa pabinabalik ang papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So, overcoming fatigue. So, lahat tayo ay nakaka-experience po ng kapaguran. Tama po ba? Or baka ako lang talaga yung baka ako lang yung napapagod. Lahat po ba tayo dito ay napapagod? Amen. So, at kung ano mang kapaguran yan, mga kapatid, so ito po yung itidil sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. Amen? Siya po yung magbibigay po sa atin ng kapahingahan sa lahat ng ating kapaguran. So ngayon, ang tanong po dito is, ano ba yung pinaka-source po ng ating kapaguran? Sa tingin niyo po, bakit ba ako napapagod? Overloaded. Anyway, so tayo po ay napapagod dahil sa sobrang pagtitiwala natin sa ating sarili. No, nagtitiwala tayo sa sarili nating lakas na kaya kong pagtagumpayan lahat ng bagay, kaya kong gawin sa sarili kong kakayanan. Masyado tayong naanang sa sarili nating lakas at talino, sarili nating galing, kung bakit ka napapagod. Tama po ba? So at yung sobrang pagtitiwala mo sa sarili mo, na kaya mong harapin lahat ng problema, kaya mong pagtagumpayan lahat ng pagsubok, yan talaga yung sobrang magbibigay sa atin ng kapaguran. At dito, mga kapatid, at isa din sa pinagmumula ng sobrang pagod natin ay yung tuloy-tuloy or yung sunod-sunod na mga pagsubok na nararanasan natin. Amen? So, sino ba dito yung pagod ng humarap sa problema? Sino dito yung pagod ng talagang sobrang kinakaya lahat ng pagsubok? Di ba parang nakakapagod yung lagi-laging yung kakatapos mo lang sa problemang ito and then meron na naman. Ano po? So, kaya dito pa lang, mga kapatid, so una pa lang, sinabi na po ng ating Panginoong Jesus na sa mundong ito ay marami kang daranasing kahirapan. Ano po, iba't ibang problema, iba't ibang pagsubok po ng buhay. Kaya ang sabi niya po in John chapter 16 verse 33, "But take heart, I have overcome the world." Amen? Sa bawat pagharap natin sa problema, sa bawat pagsubok ng buhay, ang isa pong pinakamagandang advice po ng Panginoon sa atin ay, ano po, mga kapatid, is always depend to God. No, kasi naniniwala tayo na wala naman talaga tayong dapat nakapitan sa panahon ng ating pagkalugmok at pagkalito. Wala naman talaga tayong dapat na panghawakan, kundi yung assurance lamang na ipinangako ng Diyos na kasama po natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Hindi naman po ipinangako ng Diyos na kapag sumunod ka sa akin, hindi ka na mahirapan, gaganda ang buhay mo. Kundi yung pangako niya, sa kabila ng problema, sa kabila ng pagsubok, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ano po? So wala pong ganyan, mga kapatid, na pinangako ang Panginoon na kapag naging Christian ka, gaganda na ang buhay mo. Hindi po. Ang sinabi niya lang ay sasamahan kita saan ka man magpunta. Ano po? Kaya ang sabi niya, nung sinabi niya, "But take heart, I have overcome the world." No, isa palang dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo nakakaranas ng kapaguran, dahil hindi po natin nababantayan ang ating emosyon. No, ang ating emosyon. Kasi ang problema po, nasa labas lang yan. Ano po? So ano man yung nararamdaman natin, masaya man o malungkot, nakabase pa rin tayo sa ating magiging tugon doon sa problema ngayon. Kaya ang sabi po dito, our emotion
has a potential to draw you closer to God or draw you away from God. So, kaya, ang sabi po ng Matthew, are you tired? Are you worn out? No, ang sabi ng Lord, come to me. No, ibig sabihin, God is concerned about on what we feel. Mga kapatid, gusto po ng Diyos na gamitin po natin yung ating emosyon para mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Ano po? So, alam niyo po mga kapatid, sa mga soldier, no, meron po silang military term, na meron silang tinatawag na yung word na battle fatigue. No, pag sinabing battle fatigue, sabi po dito, is an acute reaction to the stress of a battle. Ibig sabihin, yung battle fatigue, nangyayari yan because of prolonged war or prolonged battle. Ano po? So, ibig sabihin, kapag masyado nang mahaba yung battle at hindi mo ina-expect na masyado na palang mahaba, mapapagod ka. Ano po? So, it will be affect sa ating emosyon. At ano po ba yung epekto ng battle fatigue sa buhay natin, mga kapatid? Ang sabi po dito, nagkakaroon po sila ng slow reaction. Yan. So, slow reaction, sila ay nagiging mabagal sa pagre-react. So, pangalawa, sabi dito, nagkakaroon po sila ng indecision making. Kapag pagod na pagod ka, hindi mo na lang alam, hindi mo pinag-iisipan, or bigla-bigla ka na lang magdedesisyon. Ano po? Dahil sobrang pagod na pagod tayo. So, pangatlo naman, tayo ay nagkakaroon ng panic attack. So, yung lagi kang nagpapanik, yung laging ang gulo-gulo ng buhay, hindi ka mapakali, hindi ka makatulog, kasi feeling mo, grabe yung problema. No? At marami pong soldier, mga kapatid, ang nakaka-experience po ng battle fatigue. Ano po? So, because of prolonged war, yung hindi nila ine-expect na masyado na palang mahaba, yung kanilang pakikipaglaban, kaya napagod na po sila. So, sa realidad ng buhay na ito, sino po yung nakakaranas ng yung napagod tayo sa isang sitwasyon? Ano po, di ba, last 2020, last 2021, nung nangyayari po yung COVID-19, na parang napagod tayo, pabalik-balik yung pandemic. No? Napagod tayo dahil lagi-laging magsusuot ng face shield. Ako talaga sa trabaho namin, napagod na ako magsuot ng face shield. Kasi ang hirap gumalaw talaga. So, pero hindi, kailangan pa rin gawin. Ano po? So, dito, meron din nangyayari na napapagod tayo sa pangyayari sa loob ng tahanan natin, yung paulit-ulit na nangyayari sa loob ng trabaho natin, yung pagod ka nang nangyayari sa lahat, sa sitwasyon, sa mga paligid mo. No, nagkakaroon po tayo ng battle fatigue, mga kapatid. At meron din tayong tinatawag na yung listening fatigue. No, kapag sinabing listening fatigue, siguro yung sobrang yung sobrang pakikinig mo ng maraming preaching, ano po, no, or else napagod kang sinesermonan ka, yung lagi kang pinapagalitan, yung lagi kang pinapaalalahanan, no, nagkakaroon ka ng listening fatigue, no? Napagod ka ng makarinig ng mga words of encouragement na kahit anong ganda ng mga pinangako ng Diyos, kahit anong ganda encouragement ng kaibigan sa'yo, hindi mo na lang pakikinggan kasi nga napagod ka na. Ano po? So, baliwala na lang sa'yo dahil napagod ka ng makinig. So, meron din tayong tinatawag na sermon fatigue. No, ibig sabihin, kung magulang ka, kung leader ka, no, napapagod ka ng pagsabihan yung anak mo, hindi nakikinig, ang tigas ng ulo. No, or kung teacher ka, or leader ka, or pastor ka, napapagod ka na malaki ang tendency natin na magkaroon ng sermon fatigue. Ano po, yung preaching fatigue. Ibig sabihin, mga kapatid, yung napagod na silang magturo dahil nakikita nila na parang wala namang improvement, walang paglago, walang yung tipong walang pagbabago dun sa kanilang sermon. Or siguro nagkakaroon sila ng sermon fatigue dahil sa mga sinesermonan nila, walang nangyayari. Ano po? So balikan natin yung text nating binasa, no? Sabi doon sa Judges chapter 8, sabi po dito, si Gideon, kung titingnan po natin yung background po ni Gideon, mga kapatid, no, ito yung time ng sinako po ng mga Amalekites at ng mga Midianites ang Israel. Kung saan sila po ay pinahirapan, pinagsamantalahan, lahat ng kanilang mga ani sa bukid, kinukuha, inaangkin ng mga foreign country, ano po, so nakakaranas po sila ng sobrang depresyon at sobrang pagkalugmok dahil sila po ay laging pinapahirapan po ng kanilang mga kaaway ng mga Midian. Ano po? Pero by the way, lahat ng consequences na nangyayari sa kanila, ano po, nung sila po ay pinahirapan, dahil po dito,
ito po yung kanilang consequences nang sila po ay tumalikod po at sumuway po sila sa Panginoon. Kaya kung bakit nararanasan po nila ang ang pagpapahirap sa kanila ng mga kaaway. At dito mga kapatid, sa gitna po ng kanilang depresyon, sa gitna ng kanilang mga pagkalugmok, sila po ay natutong tumawag sa Diyos. Amen? So, minsan darating talaga tayo sa punto mga kapatid na hindi na tayo kayang tulungan ng pera natin, ng yaman natin, hindi na tayo kayang tulungan ng diploma natin, ng mataas sa posisyon natin sa trabaho, hindi na tayo kayang tulungan ng kaibigan natin, ng magulang natin. Talagang, si Lord lang talaga ang makakatulong sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Ano po? So, at ginagamit po ng Panginoon yung mga troubles ng buhay, ang depression, para tayo ay tumawag sa Kanya. Ano po? Dahil at the end of the day, si Lord lang talaga ang makakatulong sa atin. Amen? So, in that time, nung tumawag po ang mga Israel sa Panginoon, ang Diyos ay nagpadala ng Kanyang anghel at hinanap po ito si Gideon. Ano po? So, at ano po yung first statement sa kanya ng Lord? In Judges chapter 6 verse 12, ang sabi po ng Panginoon, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Isipin nyo, si Gideon na wala pang napapatunayan kung gaano siya kalakas, kung gaano siya katapang, siya ay tinawag na ng Panginoon na mighty warrior. No, anong sabi sa kanya in verse 14? Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. No, ibig sabihin, ang sabi sa kanya ng Panginoon, gagamitin kita para iligtas ang Israel sa kamay ng mga Midianita. Pero ano po ang sabi sa kanya anong sagot ni Gideon? Ang sabi ni Gideon in verse 15, "Pardon me, my Lord." Gideon replied, "But how can I save Israel?" Paano ko maliligtas ang Israel kung yung angkan namin ang pinakamahina sa lahat at yung pamilya namin ang pinakamahina sa angkan namin at ako yung pinakamahina sa pamilya namin. No, ang sabi ni Gideon, bakit ako, Lord? Pero alam niyo po ang sabi ng Panginoon, ang ganda po ng sabi ni Lord. In verse 16, the Lord answered, "I will be with you. No, and you will be strike down all the Midianites living none alive." No, gagamitin kita, sasamahan kita, at wala kang ititira sa mga Midianita. Ang sabi ng Lord, wala kang ititira. Pero tandaan natin, kung nabasa natin yung text natin, may 2 haring nakatakas. Kaya anong ginawa nila? Kahit pagod na pagod sila, dahil ang sabi ng Lord, wala kayong ititira, nagpatuloy sila sa pakikipaglaban. Hinahabol nila yung 2 hari. Ano po? So, eto, mga kapatid, hindi niya po hinusgahan ng Lord si Gideon. No, hindi po siya nakatingin doon sa background ng kanyang buhay, kundi mas tiningnan po ng Lord kung paano niya gagamitin si Gideon. Ano po? So, ganoon din tayo mga kapatid. Hindi nakatingin si Lord kung mahina tayo. Hindi nakatingin si Lord kung hindi tayo masyadong matalino, kung wala ka masyadong pinag-aralan, kung wala tayong masyadong alam. Ang mahalaga po para sa Panginoon ay yung kung paano kanya magagamit sa kabila ng kahinaan, sa kabila ng sitwasyon na meron ka ngayon. Ano po? Because sabi dito, God has a way of making people from nothing to something. From zero to hero. Ang kailangan lang natin gawin mga kapatid ay magtiwala at umasa po sa gagawin ng Diyos sa ating buhay. Parang nawala yung kabataan. Amen. Pati yung ibang mga kananayan. Pati yung mga katatayan. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Sige, palakpakan natin ng ating Panginoon. Amen. So, sabi dito, to make the long story short, in chapter 6, so sumunod po si Gideon. Ano po ang sabi sa chapter 6, sumunod si Gideon. At pagdating ng chapter 7, dito na po nagsimula ang kanyang unang misyon. Ang unang misyon ni Gideon. Sabi po dito, kaya ang ginawa niya, nagpatawag siya ng army sa buong Israel. Ano po, at nakatipon po siya ng 32,000 kung babasahin po natin yung chapter 7. Pero ang sabi ng Panginoon, nung nagkaroon siya ng 32,000 na army, ang sabi ng Panginoon, masyadong marami yan. Bawasan mo yan. Ano po, so, ano pong nangyari nung binigyan niya po so, lahat, sabi ni Gideon, lahat ng takot ay umuwi na. So, ang nangyari, umuwi yung 22,000 na takot at ang natira ay 10,000. So, ang sabi ng Panginoon, masyado pa rin marami yung 10,000. So, ang nangyari, nagkaroon siya ng pagsubok. To make the long story short, ang nangyari sa 10,000 ay
Ang natira ay 300 na lang. Ano po? So 300 na lang. So itong 300 na ito, laban sa 100,000 soldier ng mga Midianites. Isipin nyo, 300 lang ang army mo, tapos 100,000 yung kalaban mo. So, ito po mga kapatid. Pero kung paikliin po natin ulit yung kwento, by the grace of God, yan, nadipit po nila itong 100,000 na mga kaaway nila. Ano po? So, pero, nung nadipit nila sa chapter 7, natalo nila ang kanilang mga kaaway, pero may nakatakas na 2 hari. Ano po, kaya ang nangyayari, sa chapter 7, the battle is won, but is not yet over. Hindi pa tapos ang laban. Pero panalo na mga kapatid. So natalo nila ang Midianites, pero hindi pa tapos ang kanilang mission. No, kaya kung mababasa po natin sa chapter 8, naghahabol po si Gideon sa 2 hari. Nakukuha po ba natin ang kwento mga kapatid? So kaya sabi po dito in verse 4, pagdating nila doon sa Jordan River, ang sabi dito, Gideon then crossed the Jordan River with his 300 men, and though exhausted, they continued to chase the enemy. Nang sila daw po ay makatawid ng Jordan River, pagod na sila. Ano po, tapos na ang laban, pero hindi pa sila totally panalo. Ano po, yung mga nakatakas sa chapter 7, hinahabol po nila sa chapter 8. So, kasi may mga bagay sa buhay natin, sa chapter 7, akala mo, overcome ka na. Sa chapter 8, hindi pa pala. Amen? So, may mga bagay na akala mo, tapos yung problema mo sa chapter 7, pagdating sa chapter 8, may problema pa rin pala, mga kapatid. Yung utang natin na kinalimutan natin sa chapter 7, sa chapter 8, sinisingil ka pa pala. Hindi natin alam, mga kapatid, no? No, at wala pong ganyan, mga kapatid, ibig sabihin, mga kapatid, no, akala natin may mga bagay na tayo natapos, pero hindi pa pala tapos, kasi kailangan pa nating tapusin sa kabilang chapter. Ano po? Kaya sabi po dito, sa pagdating ng chapter 8, they were exhausted. No, pagod na sila. Kaya ang sabi po ng scripture, mga kapatid, no, they were exhausted, they were hungry, they were worn out, and they running empty. Ano po, kaya, pero sabi po dito, Gideon then crossed the Jordan River in his 300 men. Tandaan po natin, kapag sinasabing Jordan River sa Bible, ito po ay speak about transition. Transition from slavery to freedom. Kasi that time, ang mga Israel ay pinahihirapan, slavery sila ng mga Midianites. Pero nung nag-cross sila sa Jordan River, ibig sabihin, nanalo sila. So, kaya ang nangyari, hindi na po sila slavery, sila ay naging malaya na doon sa kanilang mga kaaway. So, ibig sabihin, Jordan River in the Bible speaks about transition. No, kung dati silang alipin, ngayon, sila po ay malaya na. Ano po? And we believe din po sa church na ito ay is on transition. Amen? Kung dati tayo po ay life class student lang, pero ngayon mag-aaral na tayo ng SOL. Amen? May transition na nagaganap sa iglesyang ito. Handa ka na ba? Amen? So, konti yung sumasagot. Amen? So, dito, no, kung dati, worship team lang ang nagko-commit ng devotion, pero ngayon, lahat na buong church na nagko-commit ng devotion. Amen? So, kung dati ay konti lang ang nagtatrabaho, naglilingkod para sa Panginoon, pero hindi tayo papayag na magkakaroon dapat ng transition na buong iglesia ay maglingkod para sa Panginoon. Ano po? So, pero naranasan nyo ba, mga kapatid, na nakatawid ka nga, pero pagod ka naman? Ha? Yung nakagraduate ka, pero exhausted. Yung na-promote ka sa trabaho, pero you are feeling tired. Ano po? Yung na-increasean nga yung sahod mo, pero pagod ka naman. Naranasan nyo ba yan, mga kapatid? Kasi ang sabi ng scripture, they were so exhausted. Pag sinabi pong exhausted sa Hebrew word, ang sabi po dito ay, they were fatigued. Ano po? So, fatigue means being weary, and yung weary means, ibig sabihin po nito, mga kapatid, is extremely tired. No, ang weary, hindi lang pala ito basta pagod lang, kundi nakakararas ka ng sobrang pagod. No, at pag sinabing ang isang tao ay weary, means you don't enjoy what you doing anymore. Ibig sabihin, madali lang palang maintindihan
ang ibig sabihin ng worry kapag hindi mo na na-enjoy yung ginagawa mo. Ano po? Yung maaring ikaw ay magulang, but you don't enjoying parenting anymore. No, maaring ikaw ay nagtatrabaho, but you don't enjoy it anymore. Na maaring pumapasok ka, maaring ikaw ay nagtatrabaho, pumapasok ka na lang para sa paycheck, para sa sahod, pero yung ginagawa mo sa trabaho mo, hindi ka na nag-enjoy. Ibig sabihin, nakakaranas tayo ng weariness. Ano po? So, ano meron dyan? Ha? So, ibig sabihin, madali po natin ma-differentiate kung ano yung worry. Ibig sabihin yung worry, if you are not enjoying what you used to enjoy. So, but probably you are tired, you are weary, you are fatigued. Ano po? So, napansin po natin mga kapatid, yung mga taong weary, yung mga taong sobrang pagod. Nakikinig din ako dyan. Marites din to eh. So, napapansin po ba natin mga kapatid, no, sa mga taong nakakaranas ng weariness, no, sila po ay, napapansin natin, sila ay parang laging lethargic. No, ibig sabihin nyo, lagi silang tinatamad, matamlay, hindi sumasagot ng amen. No, lack of energy, no, kailangan mo silang laging itulak, pilitin, because they become weary. Because of, sabi po dito, because of battle, yung prolonged wow, no, prolonged battle. Kasi tulad nga po ng definition, ang battle fatigue, sabi dito, they so weary because the battle is taking longer. Doon sa inaakala nila na, ay masyado palang mahaba yung pakikipaglaban nila. Kaya nakaranas po sila ng sobrang pagod. No, even yung poverty, na akala natin pinalaya na tayo ng Diyos, pero bakit Lord, bakit hanggang ngayon, naghihirap pa din ako. Ano po? So, yung ine-expect mo na makakalagpas ka sa problema yan, pero hanggang ngayon nararanasan mo pa rin. Ano po? Yung sakit na akala mo pinagaling ka na ng Panginoon dyan, pero nararanasan mo pa rin hanggang ngayon. So, ibig sabihin yan, nagkukos yan ng matinding kapaguran, mga kapatid. So, minsan, nagbi-ministry tayo, ang tagal-tagal na natin sa ministry, parang hindi naman tayo lumalago. Battle fatigue ang tawag doon. Yung napapagod ka na kahit anong gawin mong devotion, kahit anong gawin mong pagiging active sa loob ng church, pero hindi ka lumalago, nagkakaroon tayo ng battle fatigue. No? So, minsan din, mga kapatid, ano po, ang tagal-tagal na nating nakikinig na mga preaching, ano po. So, pero parang walang dating sa'yo, ang tawag doon ay listening fatigue. No? Yung napagod ka na sa pakikinig, yung napagod ka na sa pagtuturo, napapagod ka na sa ministry, napapagod ka na sa mga issue ng bawat isa sa loob ng church, yung pagod na hindi kayang solusyonan ng tulog, yung pagod na hindi kayang pawiin ng dagat. Amen? Sino dito gusto mag-outing? Yung pagod na hindi kayang pawiin ng panonood ng Netflix, kasi akala natin yung mga bagay na yan, diyan tayo nakakapagpahinga. Pero hindi pala. No? Pero minsan tinitingnan natin yung mga kasama natin na parang blooming pa nga, parang hindi pagod. Ano po? No, parang wala silang parang wala silang pagsubok na matinding pagsubok na pinagdadaanan. Kasi sabi dito mga kapatid, minsan ang kapaguran, hindi mo yan agad-agad makikita. No? Bago yan magkaroon ng evidence sa action mo, bago yan magkaroon ng evidence sa mga mata mo, sa language mo, mararamdam mo muna yan sa kaloob-looban mo. No? You are winning on the outside, but you are losing in the inside. No, but alam nyo mga kapatid, no, minsan ang pagkakakilala sa atin, masipag tayo sa church. Matyaga ka sa church, matatag ka, pero you want to give up your ministry. No, minsan mga kapatid, yung isang pagod na, yung gusto mo nang takasan yung problema, takasan ang ministry, gusto mo nang takbuhan, gusto mo nang magbago ng buhay, magbago ng identity. Ano po mga kapatid? No, minsan napapagod tayo eh. Tapos sabi pa dito, yung may faith ka pa din, nagpapatuloy ka sa Panginoon, but you are tired. Ano po? No, hindi nawala yung faith mo, pero nawala yung joy, nawala yung passion mo sa Panginoon. You are pretending to be strong, but deep within your heart, parang hindi mo na kayang magpatuloy. No, pero salamat po sa Panginoon dahil nandito tayo at nire-remind tayo ng Panginoon
na sabi dito, the best is yet to come. Amen. May pag-asa pa mga kapatid na para ibalik mo yung passion, para ibalik yung joy, yung desire na paglilingkod natin sa Panginoon, may pag-asa pa tayo mga kapatid. Kaya ang sabi dito sa Hagay, ang sabi dito sa Hagay chapter 2 verse 9, medyo malayo lang sa topic natin, pero ang sabi dito, dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. So may bagong templo na, pero anong sabi ng Panginoon? At sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganahan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Ibig sabihin, ano man yung ating pinagdadaanan, no, may mga circumstances tayong napagtatagumpayan na akala mo tapos na, but yung assignment ni God hindi pa pala. Ibig sabihin, meron pa palang higit na magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Akala natin tapos na, pero meron pa palang magandang plano ang Diyos. Kahit na maganda na ang templo, pero mas magkakaroon ng bagong templo na mas mahahayag ang kasaganahan at ang katiwasayan sa buhay natin. Amen? So, and the Lord will tell you today, mga kapatid, sabi ito, when you feel lonely, when you feel empty, when you feel anxious, depressed, mga kapatid, God is with you. Amen? The best is yet to come. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sa lahat ng kapuguran, mga kapatid, mayroong bagong umaga palagi. At dahil kasama po natin ang ating Panginoon, na ang kailangan lang natin gawin is to remind yourself that God is with you. Nakasama po natin ang Panginoon. Kaya ang sabi po dito, mga kapatid, you feel, yes, you feel lonely, but you are not alone. Because God is with us. You had a confidence na kasama natin ang Diyos dahil ito po yung pangako niya. Kaya ang sabi po ng author sa Hebrew, sabi dito, so do not throw away your confidence. Ano ba yung confidence, mga kapatid? Confidence in what? Confidence sa word ni God, confidence sa kanyang pangako, confidence na si Lord ay tapat sa buhay natin. Sabi dito, do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Amen. 36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Hallelujah. Ibig sabihin, if I persevere, I will receive. So, ang tanong dito, mga kapatid, did you persevere? Minsan, hindi tayo tumatanggap dahil hindi ka nagtsatsaga. No? Yung mga nagtsatsagang manalangin, yung mga nagtsatsagang nagtitiwala at umaasa sa Panginoon, sila lang yung tumatanggap. Ano po? Kasi, minsan akala mo pinabayaan na tayo ng Lord, hindi niya tinutugon ang mga panalangin natin. Akala mo iniwanan ka na ng Panginoon, pero ang totoo, God is with you. Ano po? So the same thing, mga kapatid, akala natin ang Lord malayo sa atin kasi hindi ka nagtsatsagan tawagin siya, hindi tayo nagtsatsaga na umasa at magtiwala sa Panginoon. Kasi kung titingnan po natin, mga kapatid, ito po ay katulad ng nangyari po kay Prophet Elijah. Alam po natin yung kwento po about kay Prophet Elijah. No, sabi ni Prophet Elijah, akala niya pinabayaan na siya ng Panginoon na mamatay sa kamay ng kanyang kaaway. Kasi kung kilala natin si Prophet Elijah po ay kilala po doon sa Mount Carmel. No, kung saan hinamon niya po yung 850 prophets ni Baal at ni Asherah. Bali, 400, ano sabi dito? 450 yung false prophet kay Baal at yung 400 prophets naman kay Asherah. So, yung 815 prophets na ito ay hinamon po ni Prophet Elijah doon sa Mount Carmel. At ano po ang sabi ni Prophet Elijah? Ang sabi ni Prophet Elijah, kung sino ang makakapagpababa ng apoy, siya ang may tunay na Diyos. Isipin niyo, mga kapatid, ang taas ng confidence ni Elijah. Bakit? Bakit ang taas ng kanyang confidence? Kasi alam niya, nung siya ay nag-declare ng drought, ng tagtuyo, nangyari nga. At nung nag-declare siya ng abundance of rain, nangyari nga. So, kasi alam ni Elijah na yung God na nagpababa ng abundance of rain is the same God na kayang magpababa ng apoy. Kaya napakalakas ng kanyang confidence na kung sino makapagpababa ng apoy, siya ang may tunay na Diyos. Kaya ano pong nangyari, mga kapatid? No? Kaya ang sabi niya, kaya ang nangyari ito yung turnover na ng mga prophet, ng mga false prophet, ano pong ginawa nila doon sa kanilang handog? Sinayawan nila, no? Talagang nag-ingay sila, ginising nila si Baal, no? At talagang naghiwa-hiwa pa sila ng kanilang mga sarili
para naghiwa sila para magkaroon ng sugat, no, para sila ay dinggin ni Baal, pero wala pong bumabang apoy. So to make the long story short, when Elijah came, mga kapatid, he commanded the heaven, and then ang sabi po ng scripture, in 1 Kings chapter 18, verse 38, sabi dito, and immediately the fire of the Lord flashed down from heaven and burned up the young bull, the wood, the stone. Sabi dito, the fire came from the heaven and consumed everything. Sabi dito, kahit ang mga bull, ang wood, ang stone, ang dust, lahat ng ito ay natupok. Ano po? So wala pong natira mga kapatid, kahit ang mga tubig ay natuyo. And that time, si Elijah ay nanalo nung panahong yun. Ano po? So, that time, yung 850 false prophet were killed. Pinagpapatay niya lahat. And then, si Elijah po, makikita po natin, Elijah is a hero. No, na-experience niya yung pinaka-biggest highlight ng kanyang career. Ano po? Pero sa kabilang banda, kung mababalitaan natin, nang mabalitaan po ito ng dalawang wicked na mag-asawa, na si Ahab and Jezebel, nang mabalitaan niya na pinagpapatay ni Elijah, itong 850 prophets na ito, ang sabi dito kay Elijah, sabi ni Jezebel kay Elijah, he sent a message to Elijah, sabi dito, you killed my prophets, now I'm going to kill you. I pray that the gods will punish me even more severely if I don't do it by this time tomorrow. So, ang sabi ni Jezebel, pinagpapatay mo ang lahat ng propeta ko. Ngayon, tandaan mo, no, parusahan nawa ako ng Diyos kung hindi kita mapatay sa loob ng 24 hours. Ano pong nangyari mga kapatid? No, pwede namang nakakapagtaka dito eh. Pwede namang sabihin ni Elijah na yung 850 nga napatay ko eh. Ikaw pa mag-isa ka lang. Amen? Pero ano po ang nangyari dito? Sa halip na sabihin ni Elijah na kayang-kaya din kitang patayin. No, pero ano po ang nangyari? In verse 3 ng chapter 19, ang sabi dito, Elijah was afraid and ran for his life. Natakot si Elijah, no, at tumakas siya para iligtas ang kanyang buhay, mga kapatid. Ang sabi dito, when he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. No, nung siya ay nalungkot, nung siya ay natakot, iniwanan niya yung kanyang servant, pumunta siya ng Beersheba. No? Alam niyo mga kapatid, ang temptation ni Satan, malakas yan kapag mag-isa ka na lang. Amen? Ang sabi, depression is stronger when you alone. Iniwanan yung servant niya eh. The anxiety is stronger when you alone. Fatigue is stronger when you alone. Kapag pinili mong mag-isa, gayong problemado ka, lalo kang malulugmok, lalo kang mahihirapan. No, kaya para ma-prevent mo yan, mga kapatid, maghanap dapat tayo ng kasama. Yung kasama na hindi ka ilalayo sa Panginoon, kasama na bibigyan ka ng pag-asa, encouragement. Amen? So, kasi, kung pipiliin nating mag-isa, talagang ang lakas ng temptation ni Satan para bulungan ka na magpakamatay ka na lang. No, in verse 4, sabi po dito, and walk for a whole, verse 4, sige, verse 4. Sabi dito, and walk for a whole day in the desert. Then he sat under a bush and asked to die. No, he said, I have had enough. Ayan, dyan na tayo. Verse 4. Sige, next. Sige, next tayo. Oo. Wala. No, nawala na tayong PowerPoint. Wala tayong PowerPoint. Anyway, sabi dito, buksan na lang natin yung Bible natin. May Bible naman siguro tayo. Sabi dito, and walk for a whole day into the desert. Then he sat down under a bush and asked to die. He said, I have had enough, Lord. Take my life. I am no better than my ancestor. So dito mga kapatid, iniwanan yung kanyang servant. Tingnan natin yung story kung bakit niya nasabi ito, Lord, I have had enough. Nasabi niya dito, iniwanan yung kanyang servant, nag-travel siya sa wilderness nang siya lang mag-isa, and he ran for his life. Nasabi dito, kapag may problema daw tayo, huwag tayong pupunta ng wilderness. No, yung sa isang lugar na kung saan, alam mong hindi ka mare-refresh,
No? Kasi wilderness eh. Huwag tayong pupunta doon sa isang lugar na mas lalo tayong panghihinaan ng loob. No? Kasi sabi dito, dahil nag-travel siya in one day, ano po nangyari mga kapatid? Siya ay napagod. No, nagkaroon siya ng pagod. Ang sabi ng scripture, then he sat down under a bush and asked to die. No, dahil mag-isa ka lang, walang nag-e-encourage sa'yo, pagod ka na, gutom ka pa, depressed ka pa, sa tingin mo, ano na lang ang magiging laman ng isipan mo? Ano na lang? Lord, gusto ko nang mamatay. No, ang sabi niya, I have had enough, Lord. Take my life. Sino dito mga kapatid nagpapasalamat na mabuti na lang hindi lahat ng prayer ko ay pinapakinggan ng Lord? Ha? Amen. So kasi kung pinakinggan siguro ni Lord yung prayer ni Elijah, wala na si Elijah. Alam niyo mga kapatid, no? Tingnan niyo si Elijah. Naranasan niyo yung pinakamalaking ginawa niya para sa Panginoon, but after ng mga biggest accomplishment, ang sabi niya, I have had enough, Lord. Pagod na ako. Si Elijah, isang hero. Siya ay sikat na propeta, pero hindi po natin alam kung ano ang nangyayari sa kalooban niya. And many of us, mga kapatid, marami po sa atin ang nakaka-experience ng silent battle and private depression. Meron ata dyan. No? So, ayan. Yan, tama. Yan, yun na yun. So, lahat tayo nakaka-experience po, mga kapatid, ng silent battles and private depression. No, kahit gaano kaganda, kahit gaano katagumpay ang ginawa natin para sa Panginoon, darating talaga tayo sa punto sa buhay natin na mapapagod ka. Amen po ba? Darating tayo sa punto na sabihin natin, Lord, I have had enough. No, ayoko nang mabuhay. Nakakapagod na. Yung gusto mong isigaw na, pero ayaw mo namang iparinig sa iba. Ano po? Ayaw mong iparinig sa churchmate mo. Yung pagod na, gusto mo nang mag-give up. Gusto mong isigaw, pero ayaw mong marinig ng co-leaders mo. Ayaw mong malaman ng pastor mo. Ayaw mong malaman ng member mo. No, ayaw mong iparinig sa kaibigan mo. Yung pagod ka na, pero ayaw mong marinig ng anak mo. No, minsan danas po yan, mga kapatid, even sa company. Lord, ayoko na. Ayoko nang magtrabaho. Pagod na ako. I have had enough. No, mga kapatid, minsan sinasabi natin, kasi I've done this company. No, minsan sinasabi ko, Lord, napaka-unfair ng boss ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako ini-increase ng sahod. Ayoko na. Napagod na ako, ang higpit ng schedule ko. Yung mga katrabaho ko, araw-araw ko naririnig, puro green-minded, puro mga pinag-uusapan nila, mga kalaswan. Ayoko na, pagod na ako. Minsan sa church, minsan dumadating ba tayo sa point na I've done in my church, I've done in my ministry, buong buhay ko dito sa church, naglingkod ako, at ngayon mabubuhay na lang ako para sa sarili ko. Really? No. Joke lang yun. No, imagine nyo mga kapatid, naririnig natin ito sa isang propeta na grabing paggagamit sa kanya ng Lord. Sabi niya, Lord, I have had enough. It's over. I'm drained. I'm weary. I'm tired. I'm empty. No, but this time, nang siya po ay nakaramdam ng sobrang pagod, alam niyo po mga kapatid, nang nakaranas siya ng sobrang pagod, nabigo siya na makita kung gaano kalaki ang kanyang Diyos. Si Elijah, matapang siya. No, nakita naman natin, hinarap niya yung 850 prophets. Ano po? No, pero naka-experience siya ng sobrang pagod. Bakit? Kasi nagkaroon ng death threat sa buhay niya. Pinagbantaan ang kanyang buhay. Within 24 hours, papatayin kita. Ang sabi sa kanya. No, he was afraid. Minsan, kilala tayong malakas. Kilala tayong matatag. Amen. Kilala tayong may hindi matinag na pananampalataya, pero dumadating ang pagkakataon, mga kapatid, na yung confidence mo sa Word, yung confidence mo kay Lord will be tested. Ano po? Ano ang gagawin mo, mga kapatid, kapag dumarating tayo sa death threat ng buhay natin? Ano po? Yung merong masamang balak sa buhay mo,
dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, ano yung magiging response mo sa mga demolition job ng kaaway, sa lahat ng challenges, sa lahat ng difficulty na kinakaharap natin ngayon, mga kapatid. No, kaya nga napakahalaga, na kapag darating tayo sa ganitong pagkakataon, lagi nating bantayan ang puso natin. No? Watch your heart. Bantayan natin yung puso natin. Bakit? Because depression is real. Di natin alam kung sino sa katabi natin ang may silent battle, ang may private depression. Ang iba sa atin natatakot na pag-usapan yan. Bakit? Dahil natatakot na husgahan ng simbahan. No, depressed ka, ay kulang ka lang sa prayer, kapatid. Depressed ka, mag-join ka kasi sa prayer morning. Hindi ka nag-join, kaya ka nagdi-depress eh. No, depressed ka, ay baka hindi ka nagtatay. Natatakot sa husgahan ng simbahan, mga kapatid. Or baka depressed ka kasi kulang ka sa quiet time. Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka umaati ng cell group. Kaya imbis na i-broadcast mo yung nararamdaman mo, itatago mo na lang. Kaya mag-isa mong lalabanan yung depression na yan, mga kapatid, kasi natatakot kang husgahan ng simbahan. Alam nyo, depression is real, lalo na kapag inaatake ka ng sobrang pagod sa lahat ng bagay. Ayan yung simula eh. At na-realize ko din na hindi po kayang pigilan ng faith ang depression. Sino po ba dito ang lahat ng may pananampalataya at ang lahat ng nakikinig? Amen. Lahat tayo ay may pananampalataya. Pero hindi po kayang hadlangan ng pananampalataya mo ang depression. Bakit? Kasi pwedeng meron kang faith, but you are tired. Meron kang faith, but you are empty. Even si Elijah, meron siyang faith, pero siya ay na-depressed. No, maraming character po sa Bible, mga kapatid, na di-depress at hindi lang ikaw. No, kaya ang sabi ng Bible, even the youth grow weary and tired. Lahat ay napapagod, matanda, bata, lahat napapagod. Alam nyo ba, mga kapatid, kahit po sa paggawa ng mabuti, ay may kapaguran din. Kaya ang sabi dito in Galatians chapter 6 verse 9, do not get tired. Do not be weary in doing good. Ibig sabihin, kahit na gumawa ka ng mabuti, mapapagod ka pa din. Amen? Pwede kang mapagod. So balikan po natin yung chapter 8 ng Judges. Sabi po dito, Gideon then crossed the Jordan River with his 300 men, and though exhausted, but they continue to chase the enemy. So pagod na sila, pero patuloy nilang hinahabol ang kanilang mga kaaway. Bakit kaya, mga kapatid? Nandiyan pa ba kayo? Alam nyo, siguro alam ni Gideon. Alam siguro ni Gideon, the more na mas humihirap, the more na mas pahirap ng pahirap, alam niyang mas malapit na siya sa pangako ng Panginoon. Amen? Ang kailangan niya lang gawin is ang magpatuloy. Ang kailangan, sinasabi niya sa sarili niya, kailangan ko lang gawin ay mas lalong kumapit. Kailangan huwag akong bumigay. Kailangan huwag akong bumitaw. Kailangan hindi ako magsawa. Kahit pagod ako, magpapatuloy ako dahil malapit na ako sa pangako ng Panginoon. Amen? So, minsan, mga kapatid, no, dahil alam ni Gideon na kahit pagod na sila, alam ni Gideon, makakamtan niya na ang pangako ng Panginoon eh. Kasi si Gideon, kahit napagod na, hindi siya nanangan sa sarili niyang lakas. Hindi siya nanangan doon sa natira niyang mga army na 300. Hindi siya nanangan doon sa sarili niyang galing, mga kapatid. Nanangan siya doon sa pangako ng Panginoon. Hindi siya nagdwell doon sa kanyang kahinaan, nagdwell siya doon sa pangako ng Panginoon. Amen? So, kasi kung titingnan natin ang scripture, mas tinignan po ni Gideon ang pangako ng Diyos. Ano po? Kaya nga they continued to chase the enemy. Dahil alam niya na kapag yung assignment na binigay sa kanya ng Lord, nagawa niya, sabi dito, he will receive the blessings. Ano po yung blessings ng Panginoon? Yung promise ng God sa kanya. Ano po? And lastly, even po si Jesus Christ, in Hebrews chapter 12, verse 13, ang sabi po dito, Hebrews chapter 12, verse 13,
Wala dyan. Sabi dito, consider him who endured such opposition from sinner. Sabi dito, i-consider mo daw kung paano hinarap ni Jesus lahat ng opposition sa kanya, lahat ng pagmamalupit, lahat ng mga pagpapahiya. Sabi dito, so that you will not grow weary and lose heart. No, para hindi ka panghinaan. No, i-consider mo kung paano ka niligtas ng Diyos, kung paano ka iniligtas ni Jesus, kung paano niya ipinaglaban ang kaligtasan mo, ang buhay na walang hanggan para sa iyo. Tapos tayo susukuan lang natin siya. Susuko tayo sa paglilingkod sa Kanya. Sabi dito, i-consider natin lahat ng hirap na ginawa ng Panginoon sa atin. So, at na-realize ko din mga kapatid, na hindi lahat ng fatigue, hindi lahat ng tiredness, hindi lahat ng depression, anxiety, ay may spiritual resolution. Hindi lahat. Bakit? Kasi si Elijah, nung siya po ay napagod, ano po yung unang dinil sa kanya ng Panginoon? Ano yung unang dinil sa kanya ng Panginoon? Gutom niya. Gutom lang pala. Hindi nyo alam, ako, kagabi pa ako hindi kumakain. Hanggang ngayon. Sino kaya magtitreat? Anyway. Kasi si Elijah, nung siya po ay napagod, dinil ng Lord yung gutom niya. Ang sabi ng scripture, pinaghanda siya ng anghel. Ano po, si Elijah, pinaghanda siya ng tinapay at sabi dito, yung tinapay na ito is made from heaven, mga kapatid. Isipin nyo, ang sabi sa kanya ng anghel, sige, kumain ka at matulog. Anong ginawa niya? Kinain niya at natulog siya. And then next time, ginising ulit siya ng angel, then pinakain ulit siya. At naulit-ulit, natulog ulit siya. Yun na yun. Pinakain, natulog, pinakain ulit, natulog. Nandiyan pa ba kayo? Nakikinig pa ba kayo? Sige lang. Okay. Sige lang. Makinig mga kapatid. Ito na tayo, malapit na tayo. Ito ka, Tiroy. Yan. Ano yung huling sinabi ko? Kumain matulog. Yan. Nung si Gideon po ay si Elijah ay sobrang pagod na pagod. Ang dinil sa kanya ng Lord ay gutom niya. Pinakain siya, pinatulog, kumain ulit at pinatulog. Yun dito natutulog na. Ano po? And then ngayon, ano pong nangyayari? And after that, he went in the journey 40 days non-stop. Non-stop talaga yung mga pagkakwentuhan ninyo, ha? So walang tigil ang kanyang ang kanyang paglalakbay in 40 days. Makinig mga kapatid. Bakit? Because he was replenished. He was revived. No, napunan ang kanyang gutom, napunan ang kanyang lakas. Minsan sa buhay din natin, huwag nating sisihin yung sitwasyon na meron tayo ngayon. No, kung bakit tayo napapagod, kung bakit ka nade-depress, kung bakit ka napapagod. Minsan din mga kapatid, evaluate mo yung sarili mo. Baka naaabuso na natin yung katawan natin. No? Baka hindi ka na nakakakain sa tamang oras. Baka hindi ka na nakakatulog. Sige. Minsan gano'n lang talaga mga kapatid, no? Minsan napapabayaan natin yung sarili natin, tapos sabihin natin, depressed na ako, pagod na ako. Minsan kaya hindi tayo nakakapag-cell group kasi nga pagod ka na sa trabaho mo. Pero ang totoo lang yan mga kapatid, kulang ka lang sa tulog. Kulang ka lang sa pagkain. Amen. Hindi hadlang yung trabaho, ang hadlang doon dahil napapabayaan mo yung sarili mo. No, natutulog ka ba sa tamang oras? Kumakain ka ba sa tamang oras? Amen? Nakakapag-take ka ba ng vitamins mo? Kasi mga kapatid, sa halip na mag-complain ka, magpapasalamat ka na lang kapag nakakaranas tayo ng mga kapaguran, sabihin na lang natin, Lord, thank you dahil pagod ako ngayon at makakapagpahinga na ako. Amen? Lord, thank you dahil nagutom ako at makakain na naman ako. Salamat dahil may pagsubok, dahil mararanasan ko ang kapangyarihan mo. Mga kapatid, itong pagod na ito, this is an opportunity na ma-realize po natin na kaya nating ma-overcome yung pagod na yan dahil kasama po natin ang Panginoon. In other words, hindi natin kayang i-overcome yung pagod na yan kung hindi natin kasama ang Lord. Amen? So just remind yourself that God
will walk with you. Amen. Hindi po natin dinedeny yung sitwasyon na meron tayo ngayon. No, mahirap maging ama na hindi mo kayang i-provide lahat ng pangailangan ng pamilya mo. Mahirap ang maging ina na hindi mo kayang ibigay lahat ng kagustuhan ng anak mo. No, mahirap maging leader na hindi mo kayang i-please lahat ng member mo. No, at minsan, sobra tayong napapagod sa bagay na yan eh. Pero but thank God because God is with us. God is walk through us. Amen? The best is yet to come. Kasi ang pangako niya, hindi niya pinangako, ulitin ko, hindi niya pinangako yung magandang buhay. Ang pangako niya, kasama natin siya. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pabayaan. No? Just persevere. Just keep holding on to the promise of God in your life. No, alam ng Diyos na napapagod na tayo, but thank God dahil meron siyang invitation. Ang sabi niya sa Matthew chapter 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." So God will give real rest, real joy, real peace. So God will give real security and protection. No, yan po yung assurance natin mga kapatid dahil kasama natin ang Lord. Amen. Minsan pa mga kapatid, no, ang Lord nag-invite sa bawat isa atin. Kapag pagod ka na, lumapit ka sa akin. Amen. So willing ba tayong lumapit sa Panginoon, mga kapatid? Sa minsan pa tayo ay tumayo lahat. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon sa oras na ito. Minsan pa pagbulay-bulayan po natin ang mensahe ng ating Panginoon sa oras na ito. Sige, tayo po ay, minsan pa ipikit natin ng ating mga mata. Ikaw lang at ang Panginoon. Lahat tayo ay pagod. Lahat tayo ay depressed. Lahat tayo ay pinanghihinaan ng loob. Ano po? So, katulad ba tayo din ni Elijah? Naiiwanan din ba natin ang ministry kapag pagod ka na? Katulad ba tayo ni Elijah na mas pipiliin mong mag-isa kapag pagod ka na? Kanina nabasa natin yung scripture. Sabi doon, si Gideon, even they exhausted, kahit sila ay pagod na pagod, nagpatuloy sila. The same thing, mga kapatid, kung tayo po ay nasa sitwasyon na pagod ka na, malapit ka nang bumitaw, nasa sitwasyon na malapit ka nang bumigay, nasa sitwasyon na malapit ka nang sumuko, kung ikaw ay nasa sitwasyon na malapit ka nang mawala ng pag-asa, malapit ka nang mawala ng gana, mga kapatid, binabati kita dahil malapit ka na sa pangako ng Panginoon. Ano ang kailangan natin gawin, mga kapatid? Huwag kang bumigay, huwag kang bumitaw, huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil malapit na nating makamtan ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. So the best is yet to come. So sabi ito, huwag kang bibigay, kundi mas lalo kang maging matatag. Huwag kang aayaw, mas lalo kang kumapit sa Panginoon, sa pangako ng Diyos. Ang sabi ng Galatians chapter 6:9, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So huwag kang mapagod na gawin ang lahat ng tama. Huwag kang mapagod na gumawa ng mabuti. Dahil may pangako ang Diyos eh. Aanihin niya lahat ng inani mo. At ano yung good thing na hindi dapat tayo mapagod, mga kapatid? Yung good thing na ito is to serve God. Yung good thing na ito is to walk with God and to walk the purpose of God in our lives. Minsan nadadapa tayo, minsan natitisod tayo, but God will lift you up. Tutulungan ka niya, mga kapatid, na makabangon muli kapag ikaw ay nagkamali. Kaya wala tayong dahilan para hindi magpatuloy. Wala rin tayong rason para bumalik pa sa nakaraan. Dahil malayo na yung narating natin, nandito ka na sa sitwasyon na ito, mga kapatid, susuko ka pa ba? Buksan natin ang ating mga mata. Mga kapatid, nandito tayo, nakatayo pa tayo. Nasa panig pa tayo ng Diyos. Wala tayong dahilan para bumigay. So kaya, wala tayong ibang gagawin kundi magpatuloy at lalong kumapit sa pangako ng Panginoon sa buhay natin. No matter what happened, no matter what it takes, do not give up. Pag nagkasala ka, patatawarin ka niya. Pag nagkulang ka, pupuliin ka ng Diyos. Kapag lumubog ka, iaahon ka niya. Kapag napagod ka na,
matatagpuan mo ang tunay na kapahingahan sa Kanya. This morning, church, let us sing this song. At sabihin natin ito, i-declare natin ito sa ating sarili. Lord, hindi ako bibigay, hindi ako aayaw, dahil may maganda kang plano sa buhay ko. Let us sing this song. Hallelujah. We worship you, Jesus. Magkaroon tayo ng moment, ikaw lang ang Panginoon. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo ang hihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Ipabangon ka niya muli kung ikaw ay magkamali. Itatayo ka niya sa tuwing madaluman. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalik ang mali. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo mong hihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Si Jesus ang siyang pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pangako mo na ikaw ay lagi namin kasama. Church, kung ikaw ay nakakaramdam ng pagod, kung ikaw ay nakakaramdam ng depression, God is inviting you. Pwede kang lumapit dito sa harapan and sabihin mo, Lord,
I surrender all the depression, all the weariness, all the fatigue sa iyong mga kamay. Tinatawag ka ng Panginoon. Gusto ng Lord na magpahinga ka sa piling niya. Pagod ka na ba sa problema mo? Lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka dito sa harapan. At nais kitang ipanalangin, kapatid. Pagod ka na ba sa mga sitwasyon ng buhay mo? God is inviting you to rest with Him. Lord, salamat po, Panginoon, sa bawat kapatiran na nandito, Lord God. Dinili mo sa amin, Lord, ang aming kapaguran. Sa mga pagod namin, sa loob ng bahay, sa loob ng trabaho, sa mga paligid namin, sa social media, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil ina-allowed mo yung kapagurang ito, Panginoon, para kami ay makaranas ng sobrang panghihina, sobrang depression, at nais mong gamitin ito para mas lalo kaming lumapit sa iyo, Lord God. Lord, thank you for the assurance of your word. Thank you for the assurance of your promise, Lord God. Thank you for the assurance that if we come to you, Lord God, we can find rest, we can find joy. Sa iyo po namin matatagpuan ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kapahinga. Lord, sa oras na ito, buksan niyo po ang aming mga mata, ang aming mga puso. Mag-usap ka sa amin, Lord God. Sabihin mo, huwag kang bibigay, anak. Huwag kang aayaw. Huwag kang lalayo. Dahil malapit ko nang ibuhos ang matinding pagpapala sa buhay mo. Gagamitin, Panginoon. Church, minsan pa-declare natin ang kaawit na ito sa ating mga sarili. Hallelujah. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Si Jesus ang pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Si Jesus siya ang pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Let us give clap offering to our God. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, to God be all the glory. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.
Lahat po ba ay pinagpala ng Panginoon sa umagang ito? Amen. At dahil ito ay biglaan lang po, hindi ko po alam sasabihin ko kasi si Judy daw po dapat, no? Nasa taas siya. So, kung ang lahat man po talaga ay pinagpala ng Panginoon, no? So, kailangan natin ibalik sa Panginoon ang nararapat para sa Kanya. At alam naman po natin ang responsibilidad ng bawat isa na ang pangangailangan ng ating simbahan. Kung nakikita nyo po, kung napapansin nyo po, dapat din natin pagtuunan isa sa dapat pagtuunan ang mga instrumento ng music team, no? Kung gusto nating magbigay ng, alam naman natin na sa puso nang gagaling ang pag-worship sa Panginoon, pero kung mas makakabuti at mas makakaganda kung meron tayong kagamitan na maayos tulad ng speaker, ng mic, instrument, bigyan natin ng pansin ito. Simpleng bagay pero dapat bigyan natin pansin na tulungan nating makaipon ng church na at ma-improve natin ang ating kagamitan, no? Paano natin ito makakamtan kung hindi sa ating mga ikapo na ibibigay sa unahang ito? Kung hindi tayo magbibigay na ikapo, hindi natin ito magagawa. So dapat nating bigyan ng tuon, pansin ang simpleng bagay na ito para sa karagdagang pagpupuri sa Panginoon at mapakinggan ng Panginoon ang ating mga tinig, no? At sana po ay mabigyan natin ito ng pansin. At naniniwala ako na ipoprovide ito ng Panginoon. Di ba? Kung yun ang tinig ng ating mga puso, didinggin niya ito. At lagi nating tandaan na huwag nating isipin ang gusto ng ating puso. Ang isipin natin kung ano ang gusto ng Panginoon para sa atin. Diba? Ang gusto ng Panginoon, magpuri at ibigay ang nararapat sa Kanya. So sa ganoong pag-iisip, ibabalik ng Panginoon ang dapat na binibigay ng Panginoon sa atin. Unahin nating isipin kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin. Huwag nating isipin kung ano ang gusto natin para sa Kanya. Diba? At unahin natin lagi ang Panginoon. So, wala na po akong dapat pang sabihin pa, no? At lahat po ay ini-invite ko na magbigay sa basket. Ang ating mga ikapo, bigay po natin sa Panginoon. Hindi man yan totally ikapo, pero ang offering ay tinatanggap ng Panginoon. Lahat po ay welcome na po. Dito na po tayo sa unahan at bigay na po natin ng para sa Diyos. Okay po, inanahan niya po ang lahat na magsitayo at ipag-pray po natin ang ating mga ikapo at ating mga handog sa Panginoon. Lay hands po natin. Lord, maraming salamat po sa oras na ito, sa pinagkaloob mo sa aming pagpapala sa umagang ito, sa mensaheng napakinggan namin. Maraming salamat po. Lord, dalangin ko po na Panginoon, na pagpalain niyo, Panginoon, na pagbungahin niyo po ang mga handog, ang munting handog namin mula sa aming mga nakayanan, sa aming bulsa. At dalangin ko, Panginoon, na ibuhos mo ang pagpapala sa bawat isa. Kayo na po, Panginoon, tumugon sa kanilang mga panalangin, Lord God. At alam po namin na ang aming pinaglilingkuran ay ang Diyos na buhay. Kaya naman, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na masaganang pagpapala ang kapalit nito, Panginoon. At maraming salamat po sa lahat ng mga tumugon na nagbigay, Panginoon. At alam ko, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon, ang bighin ng kanilang mga puso, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, na pagpalain ng bawat isa sa pag-uwi, Panginoon. At maraming salamat po sa inyo po namin ibinabalik ang papuri at salamat sa tayong pangalan ng inyong bugtong na anak na si Yesu Cristo. Amen. Masara kayo doon. Merienda na kayo? Okay po. Pwede po ba tayong tumayo lahat para sa pangwakas ng panalangin? Okay, sige. Dakilan namin Diyos sa oras na ito, Ama, kami labis na nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon.
Salamat, ikaw lang ang malakas, Panginoon. Pero dahil sa iyo, dahil sa pananampalataya na ibinibigay mo, dahil sa pag-asa, sa mga salita mo, Panginoon, walang hindi napapagod, Panginoon Diyos. Kahit ang iyong mga lingkod sa Bible, Panginoon Diyos, ginamit mo mightily, effectively. Pero dumarating talaga yung time na napapagod, Panginoon. Subalit, salamat sa iyong mga pangako sa Matthew 11:28 na kami lumapit sa inyo, Panginoon, at bibigyan mo kami ng kapahingahan, Panginoon Diyos. Walang ibang pag-asa, Panginoon, maliban sa iyo, Panginoon. Wala kaming ibang takbuhan, wala kaming ibang asahan, wala kaming ibang patuloy na gagawin, Panginoon, ay ang lumuhod sa iyo, magpakupkup sa iyo, Panginoon Diyos, manangan sa inyo, Panginoon, at magtiwala sa inyo, Panginoon. Lord, ang mga pangako mo, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Naririyan po kayo, Panginoon. Ang dalangin po namin, Panginoon, na pag dumarating yung mga time na yun, Panginoong Diyos, kayo lamang, Panginoong Jesus, ang siya naming kublihan, Panginoon, matibay na kanlungan. Sabi mo sa iyong mga salita, mapalad ang taong sa iyo yung nagpapakupkup, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil sa magandang umagang ito na ginamit mo ang iyong lingkod na si Pastor. I-bless mo siya patuloy, ugad. Salamat sa katatagan na ibinibigay nyo. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan na ibinibigay mo. Hindi lang sa kanya, kundi sa bawat isa, Panginoon Diyos. Kaya salamat po sa bawat isa, sa mga nagtagumpay sa umagang ito, na makarating dito sa bahay-sambahan, Panginoon Diyos. Ito ay biyaya mo sa amin, Panginoon. At dinagdagan mo pa po, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon, na matibay na pananampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, yung mga kapatiran, Panginoon, na nakakaranas ng kapaguran, Panginoon Diyos, hallelujah, kasama man din namin dito, o wala, abutin mo siya, Panginoon, i-comfort mo siya, encourage mo siya, Panginoon, na walang ibang pwedeng asahan, kundi kayo lamang, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa umagang ito, at ibinabalik po namin sa inyo ang papuri, parangal, pagsamba at pagluwalhati sa iyo lamang, o Diyos ng dakila, na walang iba kundi si Jesucristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen.